Tampok sa kwentong ito ang mga hacker, mga sindikatong gumagawa ng mga karumal-dumal na krimen, at isang espiyang napakaganda at balot ng misteryo. Si Pulviv, ang bida, ay labis na in love sa kanyang kababata at matalik na kaibigan. Handang-handa siyang gawin ang lahat-lahat para sa kanya. At nang magkaroon na siya ng lakas ng loob na umamin ng kanyang nararamdaman, tumakbo ito palayo na sobrang aligaga. Pagkatapos noon, buong weekend nitong binaliwala ang mga mensahe niya. Akala ni Minato ay nainis niya ito, at dahil isa siyang hacker, napagpasyahan niyang i-track ang location nito. Kaya naman napadpad siya sa isang eskinita kung saan nakahandusay itong walang malay. Nakakakilabot ang eksena at wala siyang kaide-ideya kung ano ang nangyari. Ngayon ay determinado siyang tuklasin ang katotohanan sa likod ng nangyari sa babaeng mahal niya at isa-isang tugisin ang mga may sala. Babala lang ha, ang kwentong ito ay mas malalim at mas komplikado kaysa sa karaniwan mong nababasa. Nagsisimula ang kwento sa ating bida. Sa unang araw niya sa high school, nagrereklamo ang ilang babae dahil walang tigil sa kasasalita ang principal sa opening speech nito. Samantala, nakatayo si Minato sa likod nila hawak ang kanyang phone at sa kaunting pag-alog lang, nahack na niya ang malaking screen sa likod ng stage. Biglang lumabas ang isang video kung saan nanonood ang principal ng malalaswang nilalaman sa loob mismo ng opisina niya. Isa itong webcam footage na ini-record mismo doon sa kwarto ng principal. Napahagalpak sa kakatawa ang lahat habang ang iba naman ay pandiring-pandiri. Pagharap ng principal, agad niyang nakita kung ano ang nakaproject sa screen. Pinansin pa nila na ang bibig nito ay mukhang, alam niyo na kung ano ang ibig nilang sabihin. Hindi niya ito ipagmamalaki kailanman. Nagsimulang sumigaw si Minami, halatang diring-diri sa buong pangyayari. At nang sulyapan niya ang kanyang matalik na kaibigan, agad niyang nalaman na ito ang may pakana. Sinabihan lang siya ni Minato na manahimik, at nang may inis sa mukha, nagtanong siya kung paano nito nagawa ang ganoong bagay. Maya-maya pa, sabay na silang naglalakad pa uwi. Nabanggit ni Monami na baka ma-expel siya dahil sa ginawa niya, pero may pagmamalaking sumagot si Minato na hinding-hindi siya mahuhuli dahil isa siyang magaling na hacker. Ipinaliwanag niyang nilagyan niya ng gyroscope ang API niya, kaya nakakapag-hack siya ng mga system sa pag-alog lang ng phone niya. Ikinatwiran din niyang nararapat lang iyon sa principal dahil nanonood ito ng mga ganoong klase ng nilalaman sa eskwelahan. Naiinis pa rin siya, kaya patuloy niya itong sinusubukang pakalmahin. Tapos biglang hinawakan ni Manami ang mga pisngi niya at sinimulan itong kurutin. Sinabi nito sa kanya na kahit napakagaling niya, dapat niyang gamitin ang husay niya sa kabutihan, at naniniwala talaga siyang magiging isang tunay na bayani si Minato balang araw. Imbes na ganoon, sinasayang niya ang abilidad niya sa mga walang kwentang prank. Nakakahinayang talaga. Namula ang binata habang patuloy itong nangungurot sa pisngi niya. Binubuli na nga siya at tuwang-tuwa pa ang loko, kaya sinabi na lang niyang pag-iisipan niya ito. Pagkatapos noon, humarap ito at binigyan siya ng napakagandang ngiti, at sinabing sasaya siya kapag naging isang superhero si Minato. Magkakilala na sila mula pa noong mga bata pa sila, at ang tanging gusto na lang niya ay pormal ng umamin ng kanyang nararamdaman. Maya-maya, dumaan si Minami sa bahay niya at nakipaglaro sa aso. Tinanong ni Minato kung natatandaan ba nito na malapit na ang birthday nito sa susunod na ilang araw. Sumingit ang nanay niya, nagpapasalamat kay Minami dahil lagi itong pumupunta para tumulong sa pag-aalaga ng mga aso. Natawa pa ito, sabay sabing napakamakalimutin ni Minato, kaya hindi nito maalalang pakainin ang mga aso. Malayong malayo siya kay Minami na mabait at maalaga, at mukhang natuwa ang dalaga nang marinig iyon. Idinagdag pa ng nanay niya na kung hindi naging kaibigan ni Minato si Minami, baka wala talaga itong naging kaibigan kahit isa. Habang nilalakad ang aso, nagkomento si Minami kung gaano kaastig ang nanay ni Minato. Habang siya naman ay nakatitig lang kay Minami, naghahanap ng tamang tiyempo para umamin. Lumingon ang dalaga at napansin nitong tulala siya. Tapos, nagkabit siya ng isang pendant sa kwelyo ng aso, kung saan makikita ang inisyal ng pangalan niya. Niyakap niya ang tuta, sabay sabing napaka-cute tingnan nito. Pabirong binanggit ng dalaga na nasa pendant pareho ang inisyal nila, at pagkatapos ay binigyan niya si Minato ng isa pang may letrang N. Iminungkahi niyang ikabit niya ito sa kanyang phone, katulad ng ginawa nito sa kanya. Sa pagkakataong iyon, tinamaan na talaga siya ng sobra, dahil isa yung couple's charm para sa kanya. Nakaplano na nga sa isip ng mokong ang kasal nila. Hiniram pa nito ang phone niya para ikabit ang charm para sa kanya. Sinabi ni Minami na nakita niyang ginagamit ang pendant na yon ng isang sikat na pop singer. Nang matapos na siya, hindi sinasadyang nasambit ni Minato ng malakas na ito na ang tamang pagkakataon para umamin. Pagkarinig niyon, nagulat si Minami dahil nasabi niya ito ng malakas nang hindi namamalayan. Sa kanya tinanong kung bakit ganoon ang reaksyon nito. Sa pagkakataong iyon, nanigas si Minato nang mapagtantong nasabi niya talaga ang mga salitang iyon ng malakas. Dali-dali siyang tumayo, paulit-ulit na humihingi ng tawad. Ganoon din kagulat si Minami. Siguradong hindi niya inasahan ang pangyayaring iyon. Unti-unti, umatras siya na hindi makapaniwala, tapos ay sinabing kailangan na niyang umuwi dahil may importanteng nangyari.
Ilang taong naghintay ang lalaking ito para umamin, para lang pumalpak sa pinakamalalang paraan na pwede. Isang maalamat na kapalpakan. Maya-maya pa, nagpadala siya ng napakaraming mensahe, ngunit hindi sumagot si Minami. Naisip din niyang baka galit ito sa kanya. Halatang iniiwasan niya ako, ang paulit-ulit na sinasabi ng binata sa kanyang sarili. Ilang beses niyang sinubukang tawagan ng dalaga, pero hindi nito sinasagot. Tapos biglang may ibang sumagot, at sinabing pag-aari daw ng isang babaeng nagngangalang Minami ang phone na yon. Hindi niya maintindihan kung bakit nasa isang estranghero ang phone ng kaibigan niya. At ganoon na nga, ipinaliwanag ng nasa kabilang linya ang lahat, na lubusang nagpatigil sa kanyang mundo. Kalaunan, itinakbo si Minami sa ospital. Doon, na-admit si Minami na nasa kritikal na kondisyon. Nakaupo lang doon si Minato, ganap na blanko ang ekspresyon. Kung sa bagay, ang babaeng matagal na niyang minamahal ay nakumatos na ngayon. Sa likuran niya ay nakatayo ang dalawang investigador. Nagpasalamat ang babae kay Minato sa pagpunta niya, sabay paliwanag na 2 araw nang nakakonfine si Minami, at hindi pa nila matukoy ang pagkakakilanlan nito. Sa tindi ng galit, iginiit niyang malaman kung ano ang nangyari. Sinabi ng babaeng investigador na ipapaliwanag niya ng detalyado ang lahat kapag dumating na ang pamilya, ngunit sumingit ang lalaki sa tabi nito, at sinabing nakita nila itong walang malay sa isang eskinita. Lumingon ang babae sa kanya, sinusubukan siyang pigilan, ngunit iginiit nitong ayos lang na ibahagi iyon. Idinagdag niyang mukhang kababata nito si Minato, bagamat kailangan nilang maging maingat sa pagsisiwalat ng kumpidensyal na impormasyon. Iniwan itong walang malay malapit sa tapunan ng basura sa buong magdamag, at kung nahuli pa sila sa paghahanap sa kanya, baka naging huli na ang lahat. Base sa estado ng kanyang damit at sa mga marka sa katawan nito, malinaw na nakaranas siya ng isang napakalagim na pangyayari. Alam niyo na kung saan papunta ito. Matapos marinig ang mga detalye, bumuhos ang luha ng binata, at nabanggit ng investigador na malaki ang posibilidad na isang hacker ang salarin. Agad nitong nakuha ang atensyon ni Minato. Ipinaliwanag ng investigador na kamakailan lang ay may nangyaring ilang kaso ng mga hacker na pinapasok ang phone ng mga babae at binablackmail sila na gumawa ng mga krimen. Lumalabas na na-livestream pa nga nila ang mga babaeng ito, at marahil ay mahuhulaan nyo na kung anong uri ng nilalaman ang kasama sa mga stream na yon. Inamin ng detective na hindi pa niya personal na napapanood ang mga broadcast, ngunit naniniwala siyang galing ang mga iyon sa dark web. Ang tanging alam lang nila ay naiiwanang sugatan ang mga biktima at may mga marka ng pagkakagapos. Tulad ni Minami, sinabihan siya ng babaeng investigador na tumigil sa pagsasalita, at humingi naman siya ng paumanhin, inaamin na naging manhid siya sabay kamot sa ulo niya na sinasabing naglalabas lang siya ng saloobin. Ngunit nabanggit ng ating bida ang phone ng kanyang kaibigan. Gusto niyang malaman kung nasaan ang device nito. Naghihinala, tinanong ng detective kung bakit. Sinabi ng binata na gusto niyang alamin kung ano ang ginagawa nito noong gabi na nawala siya. Bahagyang tumawa ang babaeng investigador sabay sabing matalas ang bata. Gayunpaman, ang ganoong uri ng investigasyon ay trabaho na ng pulisya, at sinusuri na nila ang phone. Ngunit nakatwiran ang binata na kung hindi maayos ang proseso ng forensic, maaaring mabura ang mga datos. Kaya naman napakahalagang sundin ang golden rule at gumawa muna ng backup. Bihasa ang mga investigador. Inakala ni Minato na gumawa na sila ng backup at nagtanong pa kung pwede niya itong tingnan. Nahihiyang tumawa ang babae at sinabing talagang matalino siya, pero humingi sila ng tawad, nagpapaliwanag na hindi nila pwedeng ibahagi sa isang sibilyan ang ebidensya ng pulisya. Sa sobrang inis, tinanong niya kung ano ang dapat niyang gawin, upo na lang ba siya nang nakaekis ang mga braso at walang gagawin. Nang sandaling iyon, nakatanggap siya ng notification sa kanyang phone at sinabing dumating na ang mga magulang ni Minami sa ospital, kaya bababa muna siya para salubungin sila. Nagkomento ang dalawang investigador kung gaano kausisa ang binata, at napansin ng babae na mukhang napakaresponsable ni Minato, ngunit hindi maiwasan ng lalaki na maghinala sa kanya, lalo na't ang mga pangunahing suspect ay mga hacker. Nang gabing iyon pagka-uwi niya, sinubukan niyang i-hack ang phone ni Minami. Dahil nakakonekta na sila sa isang wifi noon, nakasubok siyang ma-access ito. Inayos niya ang ilang settings, pero nadeni ang koneksyon dahil nakapatay ang device. Kahit ang mga hacker ay walang magagawa sa lobat na phone. Lumipat ang eksena sa isang flashback mula sa ilang taon na ang nakalipas, kung saan nagtanong siya kung totoo bang in-hack ng isang tinatawag na perfect number ang lahat ng computer na iyon. Si Minato ang number 1 fan ng hacker na ito na kilala bilang perfect number, pero binaliwala ito ni Minami, at sinabing mukhang gawa-gawa lang itong chismis. Gayunpaman, nainis si Minato, iginigiit na totoo ito, at sinabing balang araw ay hihilingin niya kay Perfect na turuan siyang maging isang hacker sa ganoong antas. Sumagot si Minami na 14 na taon nang patay ang taong iyon, pero ayaw itong paniwalaan ni Minato. Lilawin ko lang, hindi pa nga nila maayos na naipapaliwanag kung ano ang ginawa ng hacker na ito para sumikat ng ganoon, pero ang lahat ng tungkol kay Perfect Number ay nababalot ng misteryo. Ang tanging kumpirmadong detalye lang ay isa siyang hapon.
Tinanong ni Minami kung talagang hinahangaan ng kaibigan niya ang taong iyon, at tumango ang binata ng walang pag-aalinlangan. Buong pagmamalaki niyang sinabi na siya ang pinakamalaking fan ng hacker, at ipinunto na namatay ang lalaki eksaktong 14 na taon na ang nakalipas, sa taon din kung kailan sila ipinanganak. Dahil dyan, tinukso siya ni Minami, nagbibiro na baka siya ang reinkarnasyon ng hacker. Pagbalik sa kasalukuyan, nasa kwarto siya at umiiyak. Pakiramdam niya ay hindi siya naging sapat na matapang para protektahan ang kaibigan. Bumalik ang eksena sa ospital. Nagsagawa ng toxicology tests ang mga doktor, pero lahat ng resulta ay negatibo. Umiiyak ang ina ng dalaga dahil mahigit 1 linggo na ang nakalipas, at hindi pa rin nagigising ang anak niya. Inamin ng doktor na lubhang nakapagtataka ang sitwasyon. Stable ang blood pressure niya, at walang senyales ng brain trauma. Kung malalaman lang sana nila kung ano ang nangyari kay Minami ng araw na yon, baka may maibigay sila para magising siya mula sa koma. Pero habang lumilipas ang oras, lalong lumiliit ang pagkakataong bumalik ang kanyang malay. Umupo ang binata sa tabi ng kanyang kaibigan, desperadong nagmamakaawa na gumaling na siya. Lumipas na ang kanyang kaarawan, at naalala niya ang regalong ibinigay nito sa kanya. Pagbalik sa classroom, pinagtatawanan ng mga estudyante si Minami, tinatawag siyang isang sugar baby. Kumalat na ang balita tungkol sa nangyari sa kanya, at syempre, nag-umpisa na ring gumawa ng mga kwento ang mga tao. May mga babae pang nagpakalat na gumagamit daw siya ng mga iligal na droga. Sinabi pa ng basagulerong blonde na lalaking iyon na ginusto daw ni Minami ang nangyari sa kanya. Pero nang sandaling iyon, nagalit ang babaeng may pulang buhok, nagtatanong kung bakit nakatitig sa kanya ang lalaking iyon. Ang tahimik na nakikinig sa lahat ng ito ay walang iba kundi si Minato. Idinagdag pa ng mayabang na blonde na alam niyang laging kasama ni Minato ang pasaway na babaeng iyon. Doon na gumanti si Minato, ibinubunyag ang lahat. Ibinunyag niya na nagpapadala ng mga bastos na mensahe sa mga babae ang blonde na lalaki gamit ang mga fake account, na nagpapanggap bilang college student ang babaeng may itim na buhok para magpakalasing sa mga bar. At palihim na nakikipagkita ang babaeng may pulang buhok sa kasal nilang guro sa mga motel. At sa kabila nito, ang mga taong tulad nila ay may kapal pa ng mukhang manira ng taong halos hindi naman nila kilala. Grabe ang pagiging ipokrito. Galit na hinablot ng blonde na lalaki si Minato. Anong problema mo? Inaamin mo bang ginawa mo yon? Nang oras na yon, susuntok na sana ang loko at susugurin pa siya. Nang mag-break time, umakyat si Minato sa rooftop. Hindi niya maiwasang isipin ang nangyari sa kaibigan niya nang biglang mag-vibrate ang phone niya. Phone yon ni Minami. At ngayon, na-access na rin niya ito sa wakas. Agad siyang nabuhayan ng loob doon. Mabilis niyang nilabas ang laptop sa kanyang bag at sinubukan agad ay hack ang device nito. Kailangan niyang kumilos ng mabilis bago pa ulit ito patayin ng mga pulis. Sa ilang sandali lang, matagumpay niyang na-access ang phone. Dahil naghinala ang mga investigador na na-hack si Minami, sinimulan niyang hanapin ang mga bakas nito. At ganoon na nga, nagsimula siyang magkalkal sa mga data. Kung talagang nahack si Minami, siguradong may naiwang ebidensya doon. Kaya mas pinalalim pa niya ang paghahanap at kinalaunan ay may nakita siyang kahina-hinalang code. Bukod pa roon, may naka-install na API na hindi naman niya karaniwang ginagamit. Ang ganoong uri ng API ay otomatikong kumukuha ng mga litrato nang hindi alam ng gumagamit. Sa sobrang galit, sinabi niyang may nahanap na siyang lead at hahanapin ang mga may kagagawan nito. Kinonekta niya ang isang device sa kanyang laptop. Kahit gaano pa karaming i-address ang ginamit ng salarin, hahanapin niya sila. Malamang na nilagyan ng attacker ng virus ang phone ni Minami, kaya napilitan siyang i-install ang application na yon. Sa kanya tiningnan ang mga litrato na nakuha ng API. Nagulat siya dahil nakumpirma ang mga hinala niya. Kumuha ang taong iyon ng napakaraming litrato ni Minami nang hindi niya alam. Nag-alinlangan siya sandali, kinakabahan na buksan ang mga ito, pero wala siyang pagpipilian kung gusto niyang makakuha ng sagot. At gaya nga ng inaasahan, napakaraming litrato niya sa iba't ibang sitwasyon. Kahit sa gabi habang nakahiga siya sa kama gamit ang kanyang phone, habang nagsisipilyo, at maging habang nagpapalit ng damit. Ang mga larawang iyon malamang ang ginamit ng kriminal para i-blackmail siya. Nang makita niya ang nilalaman ng mga litrato, lalo lang tumindi ang galit niya. Pagkatapos ay bigla na lang sumulpot ang parehong investigador sa tabi niya, sinasabing ganyan mismo kung paano gumalaw ang isang hacker. Diretsong nahulog ang ating bida sa patibong. Hawak ng opisyal ang phone ni Minami sa loob ng isang evidence bag, at kaswal na sinabing naging napakadaling malaman kung isang hacker si Minato o hindi. Nang sandaling yon, na-realize ni Minato na nasa malaking gulo siya. Ipinaliwanag ng investigador na pumunta siya sa paaralan para i-follow up ang ulat ng principal tungkol sa pag-hack ng screen sa likod ng stage, at ang pangunahing suspect para sa insidenteng iyon ay walang iba kundi si Minato. Sa kanya diretsong tinanong ang binata kung siya ang may kagagawan. Nang hindi sinasagot ang kahit isang tanong, hinablot ni Minato ang kanyang laptop at tumakbo. Alam niyang lagot na siya, at tanging pagtawa lang ang ginawa ng investigador. Agad pagkatapos nun, mabilis itong tumawag sa telepono. Sinabi niya sa partner niya na talagang isang hacker ang binata, at humingi pa ng buong background check sa kanya.
Samantala, tumatakas na si Minato. Alam niya na ang pagsasabi ng totoo tungkol sa nangyari kay Minami ay posibleng makatulong sa kanya. Pero dahil nalaman ng opisyal na isa rin siyang hacker, mas lalo lang nitong pinalala ang sitwasyon. Pinasok niya ang phone ng kaibigan niya para maghanap ng clue, pero ang mismong paggawa nun ay pwede nang ituring na krimen. Sa madaling salita, guys, na-corner na talaga siya ng tuluyan. Sa sobrang inis, sinuntok niya ang pader. Na-realize niyang walang silbi na sabihin pa sa mga pulis kung ano ang nahanap niya. Saktong tumunog ang phone niya, at nang tingnan niya ito, isa itong remote notification. Nagmumula ito sa parehong hacker na nakialam sa phone ni Minami. Mga kriminal na kasing level ng mafia. Hindi sinasadya na kinokontak nila siya, guys. Para lang itong aksidenteng signal leak, at mabilis napansin ni Minato na hindi naman pala ganoon kagaling magtago ang mga taong ito gaya ng akala nila. Nasa sentrong bahagi ng lungsod ang mga kriminal, at sa labas ay may nakaparadang napaka-advanced na sasakyan. Pumunta roon ang bida natin at nakitang isa pala itong nightclub. Umupo siya sa labas at isinandal ang likod sa sasakyan. Sa loob, naghahanda na silang magsimula ng isang live stream. Sinimulan na rin nilang suriin kung gumagana ba ang mga kamera at mikropono. Mula sa labas, minamanmana ni Minato ang lahat at nagawa pa niyang harangin ang signal nila. Nagsimula ang isang countdown at agad siyang natigilan. Sa loob, may isang babaeng nakakadena at inanunsyo ng mga tarantadong iyon na magsisimula na ang palabas na tinawag nilang isang masquerade ball. Sa sandaling makita niya ang babaeng nakagapos, kumulo agad ang dugo niya. Kinuha pa ni Minato ang telepono niya, iniisip na dapat siyang tumawag ng mga investigador. Habang umire ang broadcast, ipinakilala nila ang isang tinatawag nilang special item. Tinawag nila itong Pearl Mirror na wala namang iba kundi isang tableta. Ang himalang drogang ito raw ay kayang mapasunod ang biktima sa kahit anong iutos, at narinig ni Minato na hindi raw ito nadedetect sa kahit anong toxicology test. Dito na niya naalala ang nangyari sa kaibigan niya. Sinabi ng doktor na nakapagtataka na hindi pa siya nagigising dahil maayos naman ang utak niya at walang nakitang kemikal sa katawan niya, kaya sigurado siyang ito ang tabletang ininom nito. Habang patuloy sa pag-stream ang lalaki, bumaha ng manonood sa chat, at bilang simula, plano niyang piliting ipainom sa babae ang droga. Sinubukan niya itong isalpak sa bibig ng babae, pero iniluwa niya ito. Dahil doon, sinampal niya ito, habang nagrereklamo na mahal ang tableta. Nagmakaawa ang babae na pakawalan siya, at habang nagbibiro sa kamera, sinabi ng lalaki na medyo palaban daw ang babae ngayon. Pero kapag nalunok na niya ang tableta, magiging ibang tao na siya. Kaya sa pilitan niyang isinubo ang tableta sa bibig ng babae at pinainom siya sa bote. Kahit pa ganoon, isinuka niya ito. Gayunpaman, nagdiwang siya at sinabing kahit papaano ay nalunok niya ito. Ngayon ay magiging ganap na siyang sunod-sunuran at susundin ang bawat utos na ibigay nila. Para subukan ito, tinanong niya kung talagang susundin siya nito. Nanatiling nakatayo ang babae, nakatulala at hindi sumasagot. Nang makita ito, hindi makapaniwala si Minato na totoo ito. Habang lumuluha, sinimulan niyang sabihin na ang tungkulin niya ay tuparin ang anumang kahilingan, at hindi na iwasan ni Minato na isipin ang kaibigan niyang dumaranas din ng parehong sitwasyon. Sa labas, patuloy niyang pinapanood ang nakakakilabot na livestream na yon. Sa sobrang galit, isinumpa niyang pagbabayarin niya silang lahat. Sinilip niya ang loob ng sasakyan at napansin ang mga mamahaling gamit sa pag-film, at nakita rin niya ang isang fire exit sa itaas ng gusali kung saan kinukunan ang stream. Pwede niyang gamitin ang daanang iyon para makapasok. Nahanap pa niya ang online listing ng lugar at nagawa niyang makita ang layout ng gusali. Alam niyang hindi lang siya pwedeng tumayo roon at maghintay ng pulis habang may biktima pa sa loob. Kaya ang kailangan lang niyang gawin ay palabasin sila. Siyempre, natatakot siya, pero hindi siya pwedeng maupo lang at panoorin ang isa pang babae na sapitin ang parehong tadhana ng kaibigan niya. At ganoon na nga, nagawa niyang i-hack ang electric car, guys. Bukod pa roon, na-disable din niya ang buong security system ng gusali. Ngayong kontrolado na niya pareho ang kotse at ang gusali, handa na siyang isagawa ang plano niya. Sinuot niya ang kanyang jacket. Nang handa na ang lahat, idineklara niyang ililigtas niya ang babaeng iyon. Kailangan niyang pakalmahin ang kanyang paghinga. Oras na para iligtas siya. Inalog niya ang telepono niya at nabuksan ang pinto. Madali siyang nakapasok sa loob ng gusali. Habang nasa loob, patuloy sa pag-anunsyo ang lalaking nakamaskara na magsisimula pa lang ang party. Naging sunod-sunuran na ang babae, at ngayon ay oras na para sa mga kliyente, at manonood na magbigay ng bid at humiling ng mga pinakamatinding ipapagawa. Kaya sinabihan silang magsimula ng magpadala ng pera. Kinuha niya ang telepono para basahin ang mga komento, at napuno ang chat ng mga nakakakilabot na mensahe. Para tuparin ang isa sa mga request, inalis nila ang mga gapos ng babae. Bumagsak siya sa sahig, at tumawa ang manyak na yon, na sinasabing ang susunod na kahilingan ay magiging napaka-entertaining. Pagkatapos ay inutusan nila ang babae na gumawa ng isang partikular na bagay, at agad naman itong sumunod. At nang gagawin na niya ito ng tuluyan, bigla silang nakarinig ng ingay mula sa labas. Siyempre, natigilan sa gulat ang mga tangang iyon at nagtanong kung ano ang malakas na ingay na iyon.
Nang tignan nila ang mga security camera, na-realize nilang may sumubok magnakaw sa kotse at aksidenteng naibangga ito sa pader. Umaatras ang kotse, at mabilis na tumakbo ang lalaking nakamuhawk palabas, sumisigaw na i-pause muna ang broadcast dahil nanakawin ang kotse niya. Kaya nagmadaling lumabas ang lahat at sinabing pipigilan nila ang magnanakaw. Samantala, nagtatago ang binata sa itaas. Lumabas na ang 5 sa kanila, at gamit ang telepono niya, nagagawa niyang kontrolin ang kotse habang pinapanood sila sa mga security camera. Nang mapansin niyang nakatayo ang lalaki sa harap ng sasakyan, inapakan niya ang silinyador. Nagsimulang sumigaw ang mga tanga na tumigil ang magnanakaw at huwag tangayin ang kotse. Pinalo pa nila ang mga bintana pero wala itong silbi. Patuloy na nag-accelerate ang ating bida, kaya nasagasaan niya ang isa sa mga mafioso. Siguradong sira ang araw niya dahil doon. Agad silang nagmura sa inakala nilang magnanakaw sa loob ng kotse. Lingid sa kaalaman nila walang kahit sino sa loob nito. Samantala, patuloy sa pagkontrol ng sasakyan ang ating bida at sinubukan ding sagasaan ang iba pang mga mafioso. Naisip niyang sapat na yon sa ngayon dahil layunin lang naman niyang gamitin ang sasakyan bilang panggulo. Patuloy siya sa pag-arangkada at napakomento pa ang ilan na sigurado raw na babaliw na ang kung sinuman sa loob. Sa puntong iyon, wasak na ang kotse. At nagsimulang sumigaw ang spiky-haired na mafiosi na bumalik na silang lahat sa loob. Pagkatapos ay naglabas siya ng baril. Sa loob, sinusuri pa rin ng lalaking nakabonet ang lahat sa mga security camera, pero napansin niyang biglang namatay ang isa rito. Nagtanong pa siya kung ano na bang nangyayari. Paraming kamera ang namatay hanggang sa nawalan ng feed ang lahat, at sa mismong likuran ng mafiosong iyon ay si Minato, na hinampas siya gamit ang isang fire extinguisher. Sa pool, walang respawn. Ngayon ay may pagkakataon na siya para iligtas ang babaeng iyon. Humihingal siya ng malalim at pagtingin niya sa babae, mukha itong malapit ng mawalan ng malay. Nilapitan niya ito at sinabing nandyan siya para iligtas siya, pero wala itong silbi. Tuluyan na siyang nawala sa sarili. Alam niyang kailangan niyang kumilos ng mabilis at dalhin siya sa itaas, pero may pumukaw sa atensyon niya. Iyon mismong tableta, ang Pearl Mirror. Kung dadalhin niya ang tableta, baka makahanap siya ng lunas para sa kaibigan niya. Kaya inabot niya ito para kunin. Pero sa sandaling iyon, hinawakan siya ng babae. Nagsimula siyang bumulong ng mga hindi maintindihang salita. Na-realize niyang sinasabi nitong tungkulin niyang tuparin ang mga kahilingan. Sinabihan niya itong bitawan siya, kung hindi ay mawawala niya ang tableta. Pero pilit pa rin itong umaibabaw sa kanya, hanggang sa bigla nitong hinawakan ang mukha niya. Sinabi nitong gagawin niya ang kahit anong hilingin nito, at nagsalita ito sa malambot, halos banayad na boses, pero itinulak niya ang babae, sinasabing umayos siya. Bumagsak siya ng malakas sa kabilang gilid. Mabilis na nauubos ang oras, at kailangan niyang makuha ang gamot na yon. Pero nang tignan niya ang sanaw ng tubig, nawala na ang tableta. Nagsimula siyang maghanap kahit saan, habang patuloy na inuulit ng babae na tutuparin niya ang lahat ng gusto nito. Hindi na iwasan ng walang hiyang lalaki na tumitig sa kanya, hindi ito ang tamang oras, pero nandito na tayo, at kapag sinabi kong tumitig siya, hindi ako nag-exaggerate. Tuluyang nabighani ang bata, pero kailangan niyang matauhan, kaya sinabihan niya ang babaeng kumalma. Sa labas, nasugatan ang mga mafioso dahil sa nawalan ng kontrol na kotse. Tinanong nila kung ayos lang ang boss, at sinabi pa na dapat nilang basagin ang bintana at hilahin ang driver palabas. Sinimulang paluin ng isa ang kotse, at lumapit ang isa pang mafioso, sinabihan silang lahat na tumabi. Nang sumilip siya sa loob, na-realize niyang walang tao roon. Dahil doon, sumigaw siya na patibong lang iyon at kailangan nilang bumalik sa loob. Gayunpaman, nakakandado ang pinto. Dito nila na-realize na nahulog sila sa isang patibong, classic. Nagsimulang magmura ang lalaki, sinasabing siguradong may tao sa loob. Samantala, mahigpit na niyakap ng binata ang babae at sinabing may hihilingin siya. Nakiusap siyang tumakas ito kasama niya. Kung may matutupad man siyang kahit anong hiling, sana ito na yon. Pero tila hindi niya ito maintindihan. Pagkatapos niyan, bigla siyang natakot at saka nagsimulang sumigaw. Sinubukan niya itong pakalmahin, nakikiusap na pakinggan siya. Pinasok lang niya ang lugar na ito para iligtas siya, pero hindi ito umuubra. Kaya hinubad niya ang kanyang jacket at iniabot ito sa kanya. Unti-unti siyang kumalma at sinabi ng binata na ang pangalan niya ay Minato. Sinabi niyang may kababata siya na nagngangalang Minami. Isang linggo nang walang malay ang kaibigan niya nang hindi nagigising at iniimbestigahan niya kung ano ang nangyari rito. At nang makita niyang ganito rin ang pinagdaraanan ng babaeng ito, wala siyang ibang magawa kundi ang pumasok at iligtas siya. Mahigpit niyang hinawakan ang braso nito habang sinasabing nandito lang siya para protektahan ito. Nakiusap siyang makipagtulungan ito dahil gusto lang naman niyang tumulong. Sinabi pa niyang hindi niya mapapatawad ang mga mafioso na iyon at hindi niya hahayaang matulad ito sa sinapit ng kaibigan niya. Kaya naman kailangan nitong magtiwala sa kanya. Sinabi niya ang lahat ng ito nang may matinding determinasyon. Hindi sumagot ang babae at pagkatapos ay nagsimulang umiyak. Utal-utal nitong sinabi na magtitiwala siya rito at natataka silang dalawa. Tumayo ang binata at inilahad ang kanyang kamay.
Sa labas, sinusubukan ng mga mafioso na ilagay ang password para buksan ang pinto, pero hindi ito gumagana. Kaya nagpaputok ng baril ang kanilang boss. Ngayong nasira na ang pinto, makakapasok na rin sila sa wakas. Inutusan pa ng boss na huwag hayaang makalabas ng buhay ang mga nanghimasok. Samantala, sinusubukan ng dalawang umakyat sa itaas. Narinig ng binata ang putok ng baril, at nang lumingon siya, napagtanto niyang nawala na ang tableta. Pwede sana siyang gumugol pa ng oras sa paghahanap ng gamot na iyon, pero pinili niyang unahin ang pagligtas sa babae. Pero nang sandaling iyon, biglang bumukas muli ang malaking screen. Tiningnan niya ito para intindihin kung ano ang nangyayari, at nang sandaling iyon, nakita niya ang video ng kanyang kaibigan. Lumabas si Minami sa mga recording na iyon, desperadong nagmamakaawa na pakawalan siya. Nakainom na siya ng 3 tableta, pero tumatanggi pa rin siyang sundin ang mga utos nila. Ang pagkakita sa video na iyon ay nagpakulo sa kanyang galit, patuloy na nagmakaawa ang babae na pakawalan siya. At sa halip na tumakas, nanatili roon si Minato, pinapanood ang nakakakilabot na video na iyon. Kinutya siya ng mga kriminal habang umiiyak siya sa kawalan ng pag-asa. Na-curious silang makita kung ilang tableta ang kaya niyang tiisin. Napabagsak sa sahig ang binata. Hindi makayanang panoorin ito, pero hindi niya mayalis ang kanyang tingin. Hindi lang 3 tableta ang nainom niya, kundi napakarami pa. Sumobra talaga sila. Iyon ang dahilan kung bakit nauwi siya sa pagiging gulay. Sinabi ng lalaki na papakawalan niya ito kung sasabihin nito kung sino ang mahal niya, at napilitang saksihan ng kawawang si Minato ang lahat ng iyon. Iginigiit ng mafioso na kung isisigaw niya ang pangalan ng taong mahal niya, papalayain nila siya. Balisang nanood ang binata, at pagkatapos ay isinigaw nito sa mga kamera na mahal niya ang kaibigang si Minato at gusto nitong makasama siya habang buhay. Nang sandaling iyon, hindi niya napigilan ang kanyang mga luha. Samantala, kinutya muli siya ng mafioso, sinasabing susubok pa siya ng isa pang tableta. Sa harap ng ganitong kalupitan, sumabog ang galit ni Minato, at ibinalibag niya ang kanyang kamao sa lupa. Ngumisi pa ang lalaki, sinasabing dahil siya si Minato, dapat itong sumunod sa kanya. Tumindi ang galit ng bida hanggang sa nagsimula siyang sumigaw, at sa mismong likuran niya ay nakatayo ang isang mafioso, nakatutok ang baril sa kanyang ulo. Nagtanong ang lalaki kung ang binatang ito ba si Minato, at nagkomento na naging dalisay at mahinhin ang babae. Pero sa huli, naging napakatatag niya. Lumaban lang siya ng ganoon dahil gusto niyang ilaan ang sarili para rito dahil mahal niya ito. Idinagdag pa niyang kahit gaano karaming tableta ang inumin nito, hinding-hindi ito sumunod. Sa sandaling iyon, sinugod ni Minato ang kriminal at inihampas ito sa lapag. Mahigpit niyang sinakal sa liig ang hayop na iyon at siningil kung paano nito nagawa ang ganoong bagay sa isang inosenteng babae. Mas masahol pa siya sa demonyo. Gayunpaman, sinipa sa mukha si Minato ng isa sa mga mafioso. Napabagsak ang binata sa sahig, at pagkatapos niyon, kinuha niya ang kanyang telepono. Sa malaking screen sa kwarto, biglang lumabas ang bank account ng mga mafioso. Nagtanong ang boss kung ano yon. Mabilis niyang napagtanto na nahack ang kanyang Bitcoin wallet. Kinuwestiyon pa ng isa sa mga tauhan kung bakit bumababa ang mga numero ng cryptocurrency. Ninanakawan sila ng real-time, at syempre, si Minato ang may kagagawan nito. Nagalit ang boss at pilit inaalam kung ano ang ginagawa ng binata. Habang lumalapit siya sa screen, napansin niyang mabilis na bumababa ang mga numero. Natural, nagsimulang magpanik ang mafioso. Samantala, sa likuran, tumawa si Minato at nagkomentong walang sense of security ang mga tangang ito. Pinanatili niya ang isang kamay sa kanyang mukha, tinatakpan ang kanyang kaliwang mata. Sinabi pa niyang nakakatawang napakadali lang pasukin ang kanilang mga account, na siyang ikinapanting ng tenga ng kalbong lalaki. Sa totoo lang, ang sasama niyo kahit bilang mga kriminal. Iyan mismo ang dahilan kung bakit naging napakadaling nakawin ang lahat ng maruming pera nila. Pinalitan niya ang bawat Bitcoin sa yen at inilipat ang lahat sa sarili niyang wallet. Nagmadali ang isa sa mga mafioso papunta sa computer para kumpirmahin at napagtantong totoong naging zero na ang balanse. Sa puntong iyon, itinutok ng boss ang baril niya sa ulo ng bida, inuutusang ibalik ang lahat ng pera. Kung hindi niya ito ibabalik, pasasabugin niya ang utak nito. Ang bida, na tinatakpan pa rin ang mata, ay nagtanong kung may lakas ba talaga siya ng loob na kalabitin ang gatilyo, dahil kung mamatay siya, mawawala na ng tuluyan ang pera. Isa pa, hindi pa sapat ang pagkuha sa perang iyon para ituring na tamang paghihiganti niya, pero sumagot ang kalbong lalaki na hindi sa kanya ang pera, kundi sa kanyang boss. Dito napagtanto ng bida na may nakatataas pa sa kanila. Patuloy na binantaan ng kalbong lalaki si Minato, at may seryosong ekspresyon, naisip ni Minato na ilang segundo na lang ang kailangan. Sinabi ng lalaki na baka hindi niya mabaril ang binata dahil kailangan niya ang pera, pero may iba pa siyang pwedeng gawin. Babarilin niya ang babaeng sinusubukang iligtas ni Minato, lalo na't suot nito ang jacket niya, kaya halatang may koneksyon sila. At sa buong oras na yon, nakatakip pa rin ang kamay ni Minato sa kanyang mata. Pagtingin sa itaas, napagtanto niyang ilang segundo na lang ang natitira. Pagkatapos ay sinabi niya sa lalaki na kung gusto nito, pwede niyang ituloy ang pagbaril sa babae, dahil halatang mas mahalaga ang protektahan ang sarili niyang buhay kaysa iligtas ito.
Pero sumagot ang mafioso na wala nang matatakbuhan ang binata, at kahit ano pa ang mangyari, tapos na siya. Ibinunyag ni Minato na may dahilan kung bakit niya ipinikit ang isang mata, at sa sandaling iyon, inalog niya ang kanyang telepono, na naging dahilan upang mamatay ang lahat ng ilaw sa lugar. Pinagana rin niya ang fire alarm, at nagsimulang bumuhos ang tubig sa buong paligid. Pero sinet niya ang presyon ng tubig sa pinakamalakas. Dahil tinakpan niya ang kanyang isang mata, nakapag-adjust na ito sa dilim, kaya nakakakita siya ng malinaw. Ito na ang perpektong pagkakataon para tumakas, lalo na't bumubuhos ang tubig na parang totoong talon. Talon sa loob ng kwarto. Hindi ito eksaktong kasama sa disenyo. Kaya nagsimula siyang tumakbo, hinahanap ang babae. Sa loob ng ilang sandali, narating niya ito. Pagkatapos nyon, mahigpit niya itong hinawakan at ibinulong sa tenga nito na kailangan na nilang umalis agad, ipinapaalala ang pangako niyang poprotektahan siya. Nang hindi nag-aaksaya ng oras, hinila niya ito kasama niya. Kailangan nilang umakyat sa hagdan para marating ang itaas na palapag, sinasamantala ang kadiliman. Patuloy ang pagbuhos ng tubig sa mga mafioso, pero bigla itong huminto, at muling bumukas ang mga ilaw ng walang babala. Siguradong hindi iyon kasama sa plano, at agad na itinutok ng mafioso ang kanyang baril sa bida. Sa sandaling iyon, itinulak ng babae ang binatilyo sa tabi upang protektahan siya. Pagbagsak niya sa lapag, nagtaka siya kung ano ang nangyayari. Bumagsak ang babae sa ibabaw niya. Sandali niyang inisip na nabaril ito. Saka lumapit ang mafioso at humarang siya para hindi masipa ang babae. Umiiyak at nanginginig ang babae, at nanatili ang binatilyo doon bilang harang. Paulit-ulit siyang nakatanggap ng sipa, pero kailangan niyang makahanap ng buwelo. Nang tingnan niya ang screen ng kanyang phone, na-realize niyang binawi na ang kanyang admin privileges. Sa madaling salita, parang may ibang hacker na pumasok sa system at inagaw ang kontrol niya. Sa pagkakataong iyon, hinubad ng mafioso ang kanyang jacket. At habang nakatutok ang baril, sinabing huling beses na niyang hihilingin sa binatilyo na ibalik ang pera. Sumagot ang bida na ibabalik niya ito, basta hayaang makaalis ng buhay ang babae. Matapos hubarin ang jacket, nakita ang tattoo niya sa dibdib. Tinitigan ng babae ang tattoo na iyon habang humihingal. At nang makita niya ang simbolong iyon, agad na nagbago ang ekspresyon niya, at isinigaw niyang nahanap na niya sila. Pagkatapos ay mabilis siyang tumayo, kaya natulala ng husto si Minato. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa lapag at nagpakawala ng mabilis na sipadiretso sa mukha ng gagong iyon. Solidong combo, walang babala. Kahit ang bida ay hindi na rin alam kung ano ang nangyayari. Ang tanging nakita niya ay ang pagtalsik ng mafioso. Litong-lito ang mga tauhan at bumagsak ang boss nila nang nakatirik ang mga mata. Tinatanong niya ang babae kung ayos lang siya. Sinabihan pa niya itong kailangan na nitong makaalis doon ng mabilis, pero nagsusuot na ito ng kanyang glove. Nang sa sandaling iyon, tinanggal niya ang ipit sa kanyang buhok, na naging isa palang sandata. Bumagsak ang mahaba niyang buhok habang pumuposisyon siya ng kakaiba. At nang imulat niya ang kanyang mga mata, mukha siyang medyo nasisiraan ng bait. Wala na siyang maintindihan. Nagsimulang sumigaw ang mafioso na hulihin ang babaeng iyon. Mahigpit niyang hinawakan ang sandata, at pagkapindot niya ng isang buton, pumutok ito. Nagtaka si Minato kung anong klaseng sandata ba iyon. Hindi ba't simpleng ipit lang iyon sa buhok? At pagkapindot ng isa pang buton, sumugod siya sa lalaki at inatake ito. Tumalsik ang lalaki at dumulas siya sa ibabaw ng tubig. Na-realize niyang hindi talaga normal ang babaeng ito. At unti-unti, pinatumba niya silang lahat, isa-isa, at medyo pinahirapan niya pa sila habang ginagawa iyon. Higit pa roon, napakataas ng antas ng kanyang kakayahan. Naisip ni Minato na halimaw ang babaeng ito, at nagtaka pa kung bakit hindi tumalab sa kanya ang Pearl Mirror. Hindi lang siya nakakatakot, kundi may nakatago pa siyang sandata sa kanyang buhok. Naalala pa niya ang ekspresyon nito nang sabihin niyang nahanap na niya sila. Malamang, kanina pa niya talaga hinahanting ang mga mafyosong iyon. Samantala, patuloy niyang nililigpit ang natitirang mga tauhan, at nakatayo lang doon si Minato, pinapanood ang lahat ng nangyayari. Naniwala siyang biktima ang babae at nagpakahirap pa siyang pumasok para lang iligtas siya. Pero ngayon na-realize niyang siya lang pala ang tanging biktima roon. Mas masakit pa sa mga sipaang pagtama sa kanya ng nakakalokang plot twist na ito. Nanatili siyang nakayuko sa lapag habang lumalapit sa kanya ang misteryosang babae. Sa sandaling iyon, ipinulupot nito ang isang wire sa leg niya at mariing tinapakan ito, kaya napayuko siya ng husto. Tanong ng binatilyo kung bakit niya ito ginagawa, at sumagot siya na nakakairita ito, sabay tanong kung akala ba talaga niya na maililigtas ng pagkuha sa gamot na iyon ang kanyang nobya. Nagtanong si Minato kung may alam siya, at bakas ang galit sa mukha na hiniling nitong sabihin sa kanya ang lahat ng nalalaman nito. Pinanatili niya itong nakadiin sa lapag habang tinatanong siya tungkol sa Pearl Mirror, ang mismong droga na iyon. Sabi nito na hindi talaga siya sumusuko at paulit-ulit na lang na parang loro. Nakangiting nagtanong ito kung paano pa siya nakakapag-alala sa nobya niya papatayin na nga siya nito ngayon mismo. Sumagot siya na wala siyang pakialam sa sarili niyang buhay. Ang gusto lang niyang malaman ay kung mapapagaling pa ba si Minami. Matiim siyang pinagmasdan ng misteryosang babae. Sabi niya na siguradong mapait ang katotohanan para dito.
Dahil sa totoo lang, hindi na kailanman gagaling ang nobya niya. Walang alam na lunas para sa ganyang klaseng droga. Siguro ang tanging may alam lang nito ay ang gumawa mismo, ang boss nila. Nagtanong si Minato kung kilala nito ang pinuno ng mga mafyosong iyon, ngunit lalo lang nitong hinigpitan ang wire. Sinabi pa nitong oras na para mamatay siya, dahil wala na itong sasabihin pang iba. Wala sa ugali niyang pumatay ng mga bata, pero dahil marami na itong nakita, hindi niya pwedeng hayaan itong mabuhay. Pero sinabi ng binatilyo na may nakakalimutan siya. May isa pa, sabi niya dito. Pagtingin niya sa gilid, naroon ang mafyosong iyon, ang boss ng mga tauhan. At nagpaputok ito ng 2 beses. Diretso ang mga bala sa misteryosang babae. Ngunit natawa lang ito at walang kahirap-hirap na umiwas, bago agad na ibinato ang sandata sa kriminal. Napakabilis ng reflexes niya, isang kurap mo lang ay tapos na. Bumaon ang sandata niya sa dulo ng baril nito, kaya pagkalabit niya sa gatilyo, sumabog ang kanyang sariling baril. Sabi nito na hindi niya inasahang magigising ito ng ganoon kabilis. Hindi pa rin maintindihan ng ating bida kung bakit ang babaeng gusto niyang iligtas ay sinusubukan na siyang patayin ngayon. Kahit pa ganoon, ang tanging nasa isip niya ay kung paano hanapin ang boss ng mga kriminal para makahanap ng lunas sa Pearl Mirror. Baka kapag nakakuha siya ng panlunas, mailigtas niya si Minami. Nagmura ang goon, sabay sabing hindi man lang ito pulis para mangialam sa negosyo nila. Sa sandaling iyon, ibinaon niya ang kanyang sandata sa kamay ng lalaki, at sinabihang manahimik dahil may itatanong siya. Sinabi niyang gusto niyang malaman kung nasaan ang boss nito, kaya mabuti pang magsalita na ito. Sa pagkakataong iyon, na-realize ni Minato na hinahabol din pala nito ang boss. Binuksan niya ang polo ng lalaki para ipakita ang totoo. Hinahanting niya ang mga taong may ganitong mga nakatagong marka. Sa kanya inilabas ang kanyang phone at kumuha ng litrato. Sobrang mag-ingat ng boss nila, at wala pang sinuman ang nakakakita sa kanya. Ang mga executives lang nito ang lumalabas sa publiko, at pare-pareho silang may ganoong totoo sa dibdib. Dahil isa ito sa mga executive, git ng babae na siguradong alam nito kung nasaan ang boss. Lito pa rin ang ating bida at hindi lubos maintindihan ang mga nangyayari. Naisip pa niya na baka ang boss na ito ang hacker na nagplay ng recording noong paalis na sana siya. Sinimulan niyang pagtagpi-tagpiin ang mga pangyayari. Dahil makatuwiran namang isipin na kanina pa pinapanood ng boss nila ang lahat, habang iginigiit ng kriminal na wala siyang alam. Muling ngumiti ang babae sa kainatake ito. Sumigaw sa sakit ang lalaki at sinabi niyang isang beses na lang siyang magtatanong, habang pasigaw itong nagsasabing hindi niya alam kung nasaan ang boss. Saka sumingit si Minato at sinabing kahit pa alam ng lalaki, hindi niya ito aaminin kailanman dahil pinapanood siya ng boss. Tinanong ng lalaki kung paano nalaman ng bata iyon, pero nanghuhula lang talaga si Minato. Ngunit nang mag-react ng ganoon ang lalaki, halos nakumpirma na niya ito. Sigurado si Minato na mino-monitor sila ng isang hacker. Hindi lang siya nakakasiguro kung iyon ba ang boss. Habang inaayos ang buhok, nagtanong ang babae kung anong ibig niyang sabihin doon, at ipinaliwanag ni Minato na nalaman niya ito dahil sa recording ni Minami. Mismo kasing paalis na sila ng gusali nang mag-play ang video na yon sa malaking screen. Ibig sabihin, kanina pa nakikinig ang boss sa usapan nila, at ginamit ang video para lang patagalin siya. At nang patayin niya ang mga ilaw, nabawi ng boss ang kontrol sa gusali at binuhay muli ang mga ito. Sa ganoong kaikling oras, nagawa pang bawiin ng boss na yon ang admin privileges ni Minato. Sa madaling salita, ang kinakalaban nila ay isang napakagaling na hacker. Vibe talaga ng isang final boss. Sa mga oras na ito, malamang komportabling nakaupo sa bahay ang boss na yon, kontrolado ang lahat habang nanonood sa mga kamera. Nagbanta pa si Minato na tiyak niyang hahanapin ito. Sinigawan ng miyembro ng mafia ang binata, sinasabing huwag kalabanin ang boss dahil isa itong malaking tao. At sa sandaling iyon, bigla na lang siyang bumagsak at namatay. Alam ni Minato na kagagawa nito ng boss, lalo na't nakatanggap ng matinding kuryente ang lalaki. Napaisip pa siya kung may nakatanim sa lalaki na kayang kontrolin ng hacker boss. Kinapa ng babae ang pulso ng kriminal at kinumpirmang patay na ito. Pagsapit ng sandaling iyon, nagliwanag, at lumitaw ang isang bata sa screen, formal na nagpakilala bilang lumikha ng Pearl Mirror, sinabing ang pangalan niya ay Perfect Number, ang pangalan ng sikat na hacker na hinahangaan ng ating bida. Ngunit nang makita niyang tinawag ng bata ang sarili bilang Perfect Number, sinabi niyang imposible yon. Lumipat ang eksena sa isang flashback kung saan kausap niya si Minami tungkol sa perfect number na ito. Ipinaliwanag niya na minsan nang pinasok ng hacker na ito ang isang sindikato, ninakaw ang pera nila at ipinamigay sa mga mahihirap. Nairita ang matalik niyang kaibigan, sawang-sawa na sa walang tigil niyang pagkukwento nito. Matapos iuntog ang ulo sa kanya, bumagsak siya sa sahig, at patuloy siyang pinagalitan nito, sinasabing tigilan na ang pag-imbento ng kwento. Sinabi rin niya na masyado na itong nahuhumaling, na para na siyang naging deboto ng isang relihiyon. Ngunit para sa kanya, totoo si Perfect Number, halos parang isang Diyos. Nagpatuloy pa ito sa pagsasabing ang word niya, at iginiit na dapat niyang tigilan ang pagtingin sa lalaking iyon bilang isang banal na nilalang.
Pero pumalag ang ating bida, sinabing baka nga parang isang relihiyon ang mga tagahanga ni Perfect Number, at inamin pa niyang gusto niyang maging isang hacker, isang tunay na bayaning tulad nito. Ngunit kinontra siya ni Minami, sinabing ang mga hacker ay walang iba kundi mga magnanakaw. Hindi sumang-ayon ang binata. Sa tuwing sinusubukan niyang kumilos bilang hacker, palagi niyang tinatanong sa sarili kung ano ang gagawin ni Perfect Number. Sa kasalukuyan, natagpuan niya ang sarili na kaharap ang nag-aangking siya si Perfect Number. Ngunit pinagbantaan ng ating bida ang bata, sinabing huwag siyang paglaruan. Hindi pwedeng ang batang yon ang totoong Perfect Number. Idiniin pa niya na 17 taon na ang nakalipas nang mawala si Perfect Number, kaya siguradong hindi na ito isang bata. Nanatiling tahimik ang babae, habang sinabi ng bata na mukhang ang daming alam ni Minato tungkol sa hacker na ito. Pagkatapos ay sinimulang baguhin ng tinatawag na Perfect Number ang kanyang anyo, nagtatanong kung mas kapani-paniwala ba kung magmumukha siyang matanda. Kaagad pagkatapos noon, sunod-sunod niyang iniba ang kanyang anyo sa iba't ibang tao, kaswal na sinasabing walang halaga ang itsura niya dahil kaya niyang maging sinuman sa mundo. Sa totoo lang, nag-iba siya ng anyo na parang nasa character customization screen. Ayon sa kanya, ang anyong pinakagusto niya ay ang pagiging bata, dahil lang mas cute daw ito. Iginigit ni Minato na hinding-hindi ito ang totoong Perfect Number. Samantala, nagkomento ang misteryosong babae na nakakaintriga ang hacker na ito. Pagkatapos ay tinawag ni Perfect Number ang ating bida sa buong pangalan nito, at sinabi pang gusto niyang magtrabaho ang binata para sa kanya. Inalok niya si Minato na gawing isa sa mga executive agent niya, at ibibigay pa ang sikretong formula ng Pearl Mirror. Nang marinig iyon, nagitngit sa galit si Minato at sinabing hinding-hindi siya sasali rito. Hinding-hindi ako magtatrabaho sa lalaking nagpasapit niyan kay Minami. Idiniin din niyang maraming hacker na ang nag-angking sila si Perfect Number dati. Kahit anong pangalan pa ang gamitin ng lalaking ito, mababa pa rin siya kumpara sa totoong Perfect Number. Dahil doon, isinumpa ni Minato na ibubunyag niya ang totoo tungkol dito. Tumawa lang ang bata at agad na sinimulang i-lock ang lahat ng pinto, ikinukulong sila sa buong gusali. Gulat silang nagpalingalinga na pagtantong wala na silang kawala. Nagmamadaling lumapit ang binata at sinubukan nitong buksan ang pinto. Samantala, tumawa lang ang babaeng itim ang buhok, nagkomento na mukhang nakakatuwa ang patibong na ito. Nga, iba talaga ang tabas ng utak niya. Sa pamamagitan ng loudspeaker, patuloy na hinahamon ng bata ang bida, inaanunsyo na sa loob ng 5 minuto, sasabog ang buong gusali. Sinabihan niya si Minato na magdesisyon agad kung magtatrabaho ito para sa kanya o hindi. Habang bumababa ang oras sa countdown, kinuwestiyon ng babae kung bakit ipinapakita pa nito ang timer, nag-iisip kung ginagawa ba iyon para lang mas lalo silang magpanik. Gayunpaman, nagdesisyon siyang humanap ng labasan at nagpakawala ng malakas na sipa sa pinto. Nag-iwan siya ng bakat sa bakal, pero hindi pa rin ito bumukas. Nailabas na ni Minato ang kanyang laptop at mabilis na nag-type, sinabihan ang babaeng itim ang buhok na huwag makialam. Ang tanging paraan para mabuksan ang shutter na yon ay gamit ang electrical system. Tinanong ng babae kung ano ang itinawag nito sa kanya, at kaswal niyang inulit na tinawag niya itong babaeng itim ang buhok. Dahil na curious, tinanong nito kung anong ginagawa niya, at simpleng sumagot si Minato na sapat na ang 5 minuto para mabuksan ang pinto. Kailangan niyang bawiin ang kanyang administrator access. Ano bang ibig sabihin niyan? Tanong niya, at ipinaliwanag ni Minato na ang administrator ay may access sa lahat ng settings sa main system. Mayroon ding mga guest at regular user. Ang guest ay parang manlalakbay na dumadaan lang. Ang mga user ay parang tapat na tagasunod na gagawin ang lahat para sundin ang isang doktrina. Pagkatapos ay may mga admin na parang mga pari na nagtuturo ng batas ng isang Diyos. At panghuli, mayroong master administrator na siya mismong may tuturing na Diyos. Sa mundo ng mga hacker, gumagana ang system na parang isang relihiyon. Kung mababawi niya ang master administrator access, makokontrol niya ang bawat pinto sa gusali. Papatunayan niyang ang nagpapakilalang Perfect Number na ito ay isang peke. Sa pamamagitan ng loudspeaker, patuloy silang tinutuyan ng bata, sinasabing isa lang itong pagsubok. Kung makakatakas sila, hahayaan niya silang mabuhay. Isa itong pagsubok para makita kung may sapat na galing ang ating bida para makatrabaho niya. Parang gugustuhin ko namang kumampi sa'yo, hamak na impostor. Ayon kay Minato, siya ang pinakamagaling na hacker, kaya magiging madali lang ang pagbubukas ng mga pinto. Tutal, ang mga management system ay laging may maraming butas sa seguridad. Ngunit sinabi ng bata sa speaker na may kumpletong kontrol siya sa lahat ng ito. At ang tanging isinagot ng bida ay, titingnan natin kung kontrolado mo nga o hindi. At ganoon lang kadali, nakuha niya ang Master Administrator Access, at halatang nagulat ang bata. Nagbago ang simbolo mula sa E at naging hashtag, kung saan ang hashtag ay kumakatawan sa pinakamataas na pribilehiyo, habang ang E ay para sa regular user. Kaya sa madaling salita, ang kailangan niya ay ang hashtag level access, dahil ito ang magbibigay sa kanya ng kumpletong kontrol sa gusali. Sa madaling salita, parang hawak niya ang marka ng isang Diyos. Hindi inalis ng babae ang tingin niya sa pinto, naghihintay kung bubukas ito, at gaya nga ng inaasahan, dahan-dahan itong bumukas.
Natigilan ang bata, sinabing nakuha ni Minato ang access sa loob ng wala pang 1 minuto. Wala man lang bakas ng pagpapakumbaba. Kaswal na sinabi ng ating bida na madali lang ang pagsubok, lalo na't nakakonekta ang laptop niya sa network ng gusali, na mas nagpadali sa lahat. Ipinagmalaki pa niya na walang panama ang peking perfect number na ito. Subalit, mabilis na sumagot ang bata at sinabing nagkakamali si Minato. Nang sandaling iyon, sumulyap si Minato sa kanyang laptop at nanigas sa pagkagulat dahil ibinaba ang kanyang mga pribilehiyo. At pagkatapos niyon, muling sumara ang pinto. Nairita ang babae, isinusumbat na inabot ng siyam-siyam ang pagbukas ng pinto, pero isang iglap lang nang sumara ito. Kasalukuyang ginagamit ang kanyang laptop, naghanap siya ng iba pang paraan para mabuksan iyon. Pero wala pa ring gumana. Pakiramdam niya'y mas hamak na magaling na hacker ang misteryosong bata. Sa totoo lang, parang pinaglalaruan lang siya ng bata para katuwaan. Mula sa loudspeaker, patuloy na tinuyan ni Perfect Number si Minato, sinasabing ipagpatuloy lang ang pagtatangkang makatakas. Ipinagmayabang pa niyang 5 segundo lang ang inabot bago niya inalisan si Minato ng mga permiso. May ngiti sa labi, idineklara ng bata na imposibleng matalo siya ng ating bida. Halos 2 minuto na ang lumipas, at nagsimula nang mawala ng pasensya si Minato. Nagsimula siyang mag-type ng walang tigil, nagbato ng mga linya ng code, ngunit kahit ilang beses niya pang subukan, pareho lang ang nangyari. Makukuha niya ang admin access at sisimulang buksan ang pinto, tapos babawiin lang ng kalaban at mas bibilisan pa ang pagsara sa pinto. Ilang minuto pang nagpatuloy ang ganitong senaryo. Kahit ilang beses niya pa itong buksan, palagi itong isinasara ng kalaban. Ibinagsak ni Minato ang kamay niya sa mesa, unti-unti nang nawawala ng pag-asa, kumbinsidong baka dito na nga siya mamatay. Wala pang 3 minuto ang natitira, ngunit hindi pa rin siya makahanap ng butas para madaig ang kontrol ng hacker. Sa speaker, pabalik-balik na sinabi ng bata na kailangan lang ni Minato na manumpa ng katapatan para makalabas ng buhay, pero paulit-ulit na tumanggi ang bida. Hindi siya kakampi sa taong nanakit kay Minami. Para ipakita ang pangingibabaw niya, inubos ni Perfect Number ang lahat ng cryptocurrency ni Minato. At sa loob lang ng ilang segundo, naging 0 ang balanse niya. Literal na wala na siyang natirang Bitcoin. Sobrang lakas ng gulat niya kaya muntik na siyang bumagsak. Ito ang unang beses na nakaharap siya ng ganitong klaseng hacker. Saglit pa siyang nagtaka kung baka ito na nga ang totoong perfect number. Patuloy sa pagtawa ang bata at sinabihang magdesisyon na siya. Samantala, nanatiling kalmado ang babae. Inamin pa niyang siguradong magaling na hacker ang bata. Posibleng ang totoong perfect number pero sinabi rin niyang nakakabanas ito. Ibinato niya ang sandata niya sa isang security camera at hinila ito pababa para sirain, para lang patahimikin ito saglit. Pero hindi ito gumana, at patuloy lang itong nagbiro, nagkukunwaring nawalan lang siya ng isang mata. Kahit pa, ayaw pa rin tanggapin ni Minato na ito ang totoong perfect number. Nang sandaling iyon, diretsong sinuntok ng babae ang dibdib niya. Sinabihan siya nitong nairita na siya dahil paulit-ulit niya itong sinasabi. Hindi ito ang oras para isipin kung totoo o hindi ang taong iyon. Kailangan niyang mag-focus sa paghahanap ng paraan para makatakas doon. Sumagot siyang sinubukan na niya ang lahat, pero lagi pa ring nakakahanap ng paraan ang bata para manatiling konektado sa gusali. Habang nakadagan sa kanya, sinabihan siya nitong mag-isip agad ng solusyon. Doon na siya biglang nagkaroon ng ideya. Ang pangunahing problema ay laging nakakahanap ng paraan ang hacker na kumonekta sa gusali. Kaya ang pinakasimpleng solusyon ay putulin ng tuluyan ang koneksyon na yon. Humingi siya ng tulong sa itim na buhok na babae, sinabing kailangan niya ito para patayin ang internet ng gusali. Dahil ang isang hacker na walang internet at kuryente ay walang kwenta. Gayunpaman, kailangan niya ang tulong nito para hanapin kung saan ito gagawin. Hindi mawawala ang sarili niyang koneksyon dahil konektado siya gamit ang mga kable. Kaya ang kailangan lang niyang gawin ay hanapin ang ini. Nagtanong ito kung Wi-Fi ba ang ibig niyang sabihin, at iwinasto niya ito sabay sabing card game lang iyon. Ang ENI ay isang device kung saan pumapasok ang optical signal. Kailangan nilang marating ang network hub na iyon at sirain ito. Lahat ng external signals ay dumadaan sa ENI na iyon. Patuloy na tatakbo ang internal system, na mahalaga dahil kailangan pa rin niya yon para buksan ang pinto. Kapag naputol na nila ang external internet, mawawalan na ng koneksyon ang bata sa gusali. Pumayag siyang tumulong at nagtanong kung saan nakalagay ang control point. Sinabi niyang nasa distribution panel ito sa hallway ng unang palapag, kahit mahirap itong marating. Nagtanong ang itim na buhok na babae kung minamaliit ba nito ang kakayahan niya, at itinanggi niya ito, at nagmungkahi pang ang dumaan ito sa air ducts. Baka kung gagapang siya sa mga vent, mararating niya ang taas na palapag. Pumayag siya sa ideya, at sinabing iyon na lang ang tanging paraan nila. Sa screen, nagkomento ang hacker na hindi niya inaasahan ang solusyong ito. Sinabi pa nitong sayang at hindi niya ito napatay kanina. Idinagdag pa ni Perfect Number na inasahan niya ang isang solusyon na pang-hacker talaga. Nang sandaling iyon, may mahalagang naalala si Minato. Tumawa lang ang babae, sinabing makakarating siya roon at agad ginamit ang sandata niya para sirain ang rehas ng vent. Pagkatapos, walang pag-aalinlangang tumalon siya papasok sa ventilation shaft.
mayroon na lang silang 1 minuto't kalahati. Nakakasiguro siyang hindi ito ang totoong perfect number dahil sa isang sikat na linya ng hacker na yon. Huwag mong limitahan ang sarili mo sa code lang. Galugarin ang bawat environment na nandyan. Iyon mismo ang dahilan kaya hindi ito maaaring maging original na perfect number. Samantala, nagsimula ng gumapang pasulong ang babae. Sinundan niya mismo ang rutang sinabi nito at nanatili silang magkausap gamit ang earpiece. Matapos marating ang isang hallway, nagbukas siya ng pinto roon at bumaba. Gayunpaman, agad niyang sinabi na nakalock din ang pintong ito. Kahit pa, sinabi ni Minato na may 2 pa siyang vulnerabilities na pwedeng gamitin at susubukan niya itong buksan agad. Ginamit niya ang cellphone niya para ipadala rito ang kasalukuyan niyang lokasyon. Nabanggit pa niyang kung mabubuksan agad nito ang pinto, makakalusot siya. Matapos i-type ang mga command, sinabi nito sa kanya na bubukas na ang pinto. Sa sandaling iyon, nagsimulang gumalaw ang pinto. Nagmamadali siyang lumusot doon ng mabilis. Inakala niyang malapit lang doon ang electrical distribution panel. Pero nang tumingin siya sa unahan, nagulat siya. May isa pa kasing pinto bago marating ang system panel na kailangan niya. Kaya kailangan niyang makarating agad sa kabila dahil magsasara rin agad ang pinto. Nadismaya siya nang maisip na imposibleng makatawid ito sa koridor sa tamang oras. Gayunpaman, agad niyang na-realize kung gaano ito kagaling nang maingat nitong inasinta ang sandata. Matapos itong paputukin, may kinapitan ito at ginamit para hilahin ang sarili patawid. Siguradong magiging proud si Spider-Man. Sumigaw siya sa pag-aalala, inaakalang baka maipit at madurog ito. Sa pagkakataong iyon, nawala na naman ang administrator access niya at agad na sumara ang pinto. Pero buti na lang, nakalusot na siya. Nakahinga siya ng maluwag, sabay sabing muntik na siya doon. Nagtanong pa siya kung nilait ba siya nito kanina nung nagalit ito. Matapos maghanap, nahanap din niya sa wakas ang distribution panel. May ilang mga kahon doon at sinabi nitong ang puti ang siyang ini. Para maiwasang tanggalin isa-isa ang mga kable, sinabi nitong pwede na lang niya itong basagin. Nag-anunsyo si Perfect Number na tapos na sa wakas ang oras nila, at nanunuyang inasahang makakahanap pa rin ang bata ng paraan para makatakas sa pagsabog. Binasag niya ang kahon, pinuputol ang access nito. Sa tindi ng kaba, mabilis na nag-type ng mga command si Minato, at sa wakas, bumukas ang pinto para makatakas sila. 30 segundo na lang ang natitira, kaya kinuha niya ang mga gamit niya at nagsimulang tumakbo. Pero bigla na lang ayaw nang bumukas ng tuluyan ang pinto. Na-jam ito. Pagtingin niya sa itaas, na-realize niyang dahil iyon sa UP na ginawa ng babae kanina nang sipain niya ito. Nang sandaling iyon, tuluyan na siyang kinain ng kaba habang mahigpit niyang hinawakan ang pinto at pinilit na itaas. Sumigaw siya ng buong lakas pero ayaw pa rin gumalaw ng pinto. Kailangan pa niya itong iangat ng konti para maabot ang hawakan. Tapos bigla siyang bumagsak sa lapag. Mula sa kabilang banda, nabuksan na pala nito ang hawakan at hinila ang binti niya. Nagtanong ito kung may sinabi ba siyang basto sa kanya kanina, at mabilis niyang itinanggi ito habang humihingi ng tawad. Tumingin siya sa relo niya at nakitang 5 segundo na lang ang natitira. Sa sobrang desperasyon, kumaripas sila sa hagdan hanggang sa marating nila sa wakas ang emergency exit door. Pagkabukas nila nito, 1 segundo na lang ang natitira. Nakalabas sila saktong sumabog ng malakas at tumilapon sila palayo. Isang perpektong timing iyon. Literal na 1 segundo na lang ang natira. Sinwerte siya dahil bumagsak ang babae sa ibabaw niya, na sumalo sa pagbagsak niya. Nakahiga pa rin sa lupa, tinanong niya ito kung ayos lang ba siya. Malinaw na napakalakas ng pagsabog na yon. Lumipat ang eksena sa isang kalapit na lugar ilang sandali pagkatapos. Kalaunan, nasa labas na sila. Dumadaan lang ang mga tao na parang walang nangyari. Umiinom ng tubig ang binata, sinasabing hindi niya inakalang nakakapanatag pala ang simpleng pakikinig sa ingay ng lungsod. Gusto siyang tanungin ng dalaga, at ang pinaka-nagtataka siya ay kung bakit pumasok siya roon ng mag-isa. Karaniwan kasi ay tatawag ng pulis ang mga tao, kaya gusto niyang malaman kung bakit niya itinaya ang sarili niyang buhay para lang iligtas siya. Sinabi niyang nanonood siya ng live at hindi siya pwedeng tumungangalang. Hindi niya hahayaang maranasan din ng iba ang sinapit ni Minami. Sinabi ng dalaga na hindi niya alam kung tama o mali ang naging desisyon niya. Pero salamat kay Minato, nakita niya ang mukha ng pasimuno. Kahit hindi iyon ang totoong itsura niya, malaking pahiwatig pa rin iyon. Dagdag pa niya, kung dumating ang mga pulis, hinding-hindi magpapakita ng mukha ang hacker na iyon. Medyo nadismaya ang bida natin dahil hindi niya nakuha ang gamot. Gusto niyang malaman kung ano ang sangkap nito para mailigtas niya ang kaibigan niya. Pagkatapos ay may kinuha ang dalaga at ipinakita sa kanya ang isang maliit na sachet na may 2 pildoras. Tinanong niya kung paano niya naitago iyon at ipinaliwanag ng dalaga na nakuha niya iyon nang magpanggap siyang lasing sa gamot. Hiniling niya na ibigay sa kanya ang mga pildoras. Pero sinabi ng dalaga na alam na niya kung gawa saan ang mga ito. Gawa lang ito sa harina ng trigo kahit na hindi siya naniwala rito. Iginigit niyang siguradong may ibang kemikal na nagdudulot ng ganoong epekto. Sumang-ayon siya na malamang nga ay mayroon. Gayunpaman, talagang mapanganib ang sangkap na ito. Kahit gawa pa ito sa harina ng trigo, siguradong may nahalong hindi kilalang kemikal dyan.
Masyadong matapang ang gamot na ito at halos parang nanghuhugas ng utak. Kaya naman ang tanging paraan para maibalik sa normal ang kasintahan niya ay ang hanapin si perfect number. Nakoma siya dahil nakarami siya ng inom ng mga pildoras na yon. Karaniwan, isang pildoras lang ay sapat na para maging ganap na zombie ang isang tao. Tinanong niya kung ano ba talaga ito, at sumagot itong isa siyang proxy agent. Sa madaling salita, isa siyang lihim na ahente. Tinitigan niya ito ng napakaseryoso. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit siya iniligtas nito, at sa isang nakakatuwang tingin, sinabi nitong iniligtas siya nito dahil gusto lang niya. Pagkatapos noon ay bigla itong tumawa, sinasabing masyado siyang inosente. Sa pagkakataong iyon, gulong-gulo na ang ating bida. Isa siyang proxy agent. Isa siyang lihim na asasin na binabayaran para pumatay, at dahil wala siya sa listahan, hinayaan na lang siya nitong mabuhay. Kahit na ganun, iminungkahi ni Minato na maging magkakampi sila, lalo na't pareho nilang hinahanap si perfect number. Masyadong mabagal kumilos ang mga pulis ng Japan para hanapin ang lalaking iyon. Kaya sa pamamagitan ng pagtutulungan nila, mas mabilis nilang mararating ang boss ng mafia na iyon, at iyon ang tanging paraan para mailigtas si Minami. Hiniling niya sa babaeng itim ang buhok na maging kamay at paa niya, habang siya naman ang magiging utak. Gagamitin niya ang lahat ng galing niya sa pag-hack para tulungan ito. Naging interesado ang dalaga sa inalok niya. Pinagbantaan pa nga niya itong ihuhulog mula sa tulay, at tinanong kung magiging kapaki-pakinabang ba talaga siya. Para subukan kung mapagkakatiwalaan siya, tinanong nito kung anong gagawin niya kung sakaling iyon na pala ang totoong perfect number. Dahil gusto nitong malaman kung kaya ba talaga nitong patayin ang lalaking iyon, gayong itinuturing niya itong parang Diyos. Anong gagawin mo kapag nalaman mong siya na ang totoong perfect number? Naintindihan niya agad ang ibig nitong sabihin. Pagkatapos ay walang pag-aalinlangan siyang sumagot na talagang papatayin niya ito. Ako mismo ang magpapadala sa tarantadong iyon diretsyo sa impyerno. At dahil doon, ibinaba niya ito pabalik sa tulay. Gayunpaman, may isa siyang kondisyon, kailangan nilang ituring ang taong iyon na parang siya talaga ang totoong perfect number. Iyon lang ang paraan para malaman nila ang totoong pagkatao nito. Tinanong ng bida ang pangalan ng babaeng itim ang buhok, at sinabi nitong tawagin na lang siya kahit ano dahil hindi mahalaga ang mga pangalan para sa kanya. Pero sa huli ay sinabi rin niyang Ila Kurosaki ang pangalan niya. Ang lakas ng dating ng pangalan niya, parang bida. Sinabi pa nga niyang nararamdaman niyang tadhana ang nagtagpo sa kanilang dalawa para tugisin ang kriminal na yon. Dagdag pa niya na gusto niyang linawin ang isang bagay dahil perpekto ang kanilang alyansa. Ang pangunahing layunin niya ay hanapin itong perfect number at tuklasin ang lunas. Kaya formal siyang nagpakilala at sinabi ang kanyang buong pangalan. Tinutugis niya ang baliw na iyon para makahanap ng paraan na mailigtas ang kaibigan niya. Kinaumagahan, isang pangkat ng investigador ang dumating sa lugar ng pagsabog. Naroon din ang mga parehong investigador na may hawak ng kaso ni Minami. Tinatapos na ng grupo ang paglilinis ng mga guho at pagtanggal ng mga bangkay. Nagtanong ang isang investigador kung may mga sisi ba sa malapit, at sumagot ang isang babae na mayroon sa isang convenience store malapit sa kalsada. Kaya tinawag nila ang dalawang baguhang pulis at inutusang suriin ang mga kamera. Nagkomento ang mga baguhan na si Kasai, ang investigador na iyon, ay sobrang higpit. Bukod pa roon, matalas ang pakiramdam niya at wala siyang palya sa bawat kasong hinahawakan niya. Sinabi pa nga ng mga baguhan na sana ay maging kagaya niya rin sila pagdating ng panahon. Sa sandaling iyon, nagtungo sila sa isang tindahan malapit sa istasyon. Sinuri nila ang footage bandang 10:00 ng gabi malapit sa pinagsabugan. Matagal nilang pinanood at sinuri ang mga recording. Kaswal na sinabi ni Kasai na napakaganda ng babae sa camera 4, kaya agad siyang pinagsabihan ng partner niya na tigilan ang pagiging walang hiya. Pero iginigit niya pa ring maganda ang babae at nag-request pa ng zoom. Nainis ang partner niya at nagtanong kung sineseryoso ba talaga niya ang trabaho. Gayunpaman, tinawag niya ito para mas lalong tingnan ang footage. Sinabi niyang may magandang bagay itong kailangang makita. Pagtingin niya ay laking gulat niya. Ang mga taong nahagip ng kamera malapit sa lugar ay walang iba kundi ang ating bida at ang babaeng iyon. Agad niyang kinuwestiyon kung bakit nasa malapit si Minato sa pinagsabugan at kung may kinalaman ba ito rito. Si Kasai, nakaswal lang na kumakain ng instant noodles, ay nagkomento na masyadong kahina-hinala ang bata. Kinabukasan, lumipat ang eksena sa paralan. Kinwestiyon nila si Minato at tinanong kung ano ang ginagawa nito kasama ang babaeng iyon malapit sa sumabog na gusali. Mukhang hindi mapakali ang ating bida at may benda sa mukha. Hindi niya inaasahang mahahagip sila sa SEE. Naisip niya kung dapat ba siyang makipagtulungan sa mga investigador at sabihin ang lahat ng nadiskubre niya, pero baka mas lumala lang ang sitwasyon. Alam din niyang hindi magpapatinag ng basta-basta ang investigador na ito, kaya gumawa na lang siya ng palusot. At sinabing nang bababae lang siya roon, dahil maraming club sa lugar na iyon, kaya madaling makahanap ng mga babae. Tumawa ang investigador, pero kinuwestiyon ng bida kung bakit pati personal niyang buhay ay inuusisa nila. Ipinaliwanag ng investigador na may nangyaring pagsabog malapit sa kinaroroonan ni Minato, at may namatay. Nang tumayo siya, nagpaalam si Minato kung pwede na siyang bumalik sa klase.
Sinabi ng babae na hindi pa sila tapos magtanong, pero hinayaan na lang ng lalaki na umalis ang bata. Pinagdiinan ni Minato na wala siyang anumang kinalaman sa pagsabog o sa mga taong namatay doon. Siyempre, agad na napukaw nito ang atensyon ng investigador. Pilit siyang umiti at sinabi sa bata na malaya na itong makaalis. Kinuwestiyon ng babaeng pulis ang kanyang partner. Nagtataka kung bakit hindi nila tinapos ang interogasyon. Ipinaliwanag naman ni Kasai na wala pa silang nilalabas na detalye kung ilan ang naging biktima. Pero kahit na ganun, malinaw na sinabi ni Minato na wala siyang kinalaman sa mga taong namatay at sinabi niya yon ng pangmaramihan. Mabilis na napagtanto ng investigador na may patibong ang kanyang partner at kagat naman agad dito ang bida natin. Sa madaling salita, napatunayan ng investigador na alam ng bata kung ano talaga ang nangyari sa gusaling iyon. Samantala, nakayuko lang si Minato habang nakaupo sa klase. Sobra siyang kinakabahan na mahuli dahil alam niyang mga mapanganib na tao ang kinakalaban niya. Hindi lang sa mga hacker siya may problema, kundi pati na rin sa mga pulis na nakabantay sa kanya. At higit sa lahat, punong-puno ng misteryo ang babaeng itim ang buhok. Talagang pinili ni Anghiad Al-Cabronar ang hard mode. Dagdag pa sa lahat ng yan, kailangan pa rin niyang iligtas si Minami. At sa sandaling iyon, pumasok ang guro at inutusan ang lahat na maupo. Hinini niya ang atensyon ng lahat at inihayag na mula ngayon, magkakaroon sila ng bagong substitute teacher na tutulong sa ilang gawain. Magsisilbi siyang teaching assistant para sa klase. Na-curious si Minato at inangat ang kanyang ulo para makita kung sino yon. Nagpakilala ang babae, sinabing ikinagagalak niyang makilala sila at makakasama niya ang klase sa susunod na 2 linggo. Walang iba kundi si Ila Kurosaki, ang babaeng itim ang buhok. Nang mapagtanto ni Minato na nasa loob siya ng classroom niya, sobra siyang nagulat. Aksidente niyang sumabit ang paa niya sa upuan. Dahil dito, dire-diretso siyang bumagsak sa sahig. Sumigaw pa siya ng malakas, tinatanong kung anong ginagawa nito roon. Samantala, kalmado siyang nagsabi na sana ay makasundo niya ang lahat. Sa totoo lang, may mga pagkakataong nakakapanindig balahibo ang babaeng ito. Ang weird niya talaga. Sa klase sa physical education, walang hiyang pinag-usapan ng mga lalaki kung gaano sila kasabik na makita ang guro na nakabikini. Sabi pa ng iba, sana raw mabalot sila sa mahaba nitong buhok. Grabe, kailangan talaga ng tulong ng mga lalaking to. Samantala, nakatayo lang si Minato doon at iniisip na mga tanga talaga sila. Nagsimula pa ngang pumusta ang ilan sa kanila, hinuhulaan ang kulay ng kanyang swimsuit. Pero inisip ni Minato na hindi man lang ito magsusuot ng swimwear. Pero paglabas nila, nandoon siya, nakasuot ng itim na bikini. Agad na nabighani ang mga lalaki, at ewan ko ba, parang nainis si Minato rito. Ipinaliwanag niya na swimming lesson ang klase at nagtanong kung handa na sila para sa isang survival exercise. Agad namang gumawa ng mga nakakadiring ekspresyon ang mga walang hiyang lalaki, kung ano-anong kalokohan ang iniisip. Ang ehersisyo ay ang pagtali sa kanila sa ilalim ng tubig at iwanan lamang sila ng isang patalim para makawala. Nagpanik ang mga estudyante habang nahihirapang makatakas, pero syempre, napakahirap nito. Muntik na itong magawa ng isa sa mga lalaki, pero halos imposible ang sumisid at kunin ang patalim mula sa itaas. Ipinaliwanag niya na isa itong basic escape exercise at dapat alam ng lahat kung paano ito gawin. Ngunit unti-unti, totoong nagsimula ng malunod ang mga lalaki. Ang bilis lumala ng sitwasyon. Sumigaw si Minato, tinatanong kung balak ba niyang patayin sila. Pagkatapos ng ilang minuto, mismong si Minato ang umahon sa mga kaklase niya mula sa tubig. Kaswal lang siyang nagsabi na masyadong mahihina ang mga lalaki, at kahit mga estudyante sa elementarya ay kayang gawin yon. Paglapit sa kanya, humingi siya ng paliwanag. Gusto niyang malaman kung bakit siya nandito, at sinabi sa kanya ng babae na mag-usap sila ng pribado mamaya. Nagduda siya. Pagkatapos ay sinabihan niya si Minato na itali siya, at ipapakita raw niya kung ano ang dapat gawin ng isang estudyante. Nakatitig sa kanya ang mga walang hiyang lalaki, at nang makita nilang itinatali siya ni Minato, napuno ng gulat ang kanilang mga mukha. Nagsimula pang ang magdiwang ang ilan, tinatawag na Diyos si Minato dahil sa ginawa niya. Naging alamat ang loko sa isang iglap. Makikita natin na mahigpit siyang tinali ng bida natin, at nakapulupot ang lubid sa buong katawan niya. Naiyak pa nga ang ilan sa kanila, at sinabing iyon na ang pinakamagandang klase sa buong buhay nila. Pagkatapos nyon, sinipa siya ni Minato, kaya dire-diretso siyang nahulog sa tubig. Gusto niyang makita kung talagang kaya nitong makawala. Tumalon sa pool ang mga lalaki, sinasabing mas maganda raw ang view mula sa ilalim. Samantala, nakatayo lang doon ang mga babae, takot na baka malunod ang guro. Nagkomento ang babaeng may pulang buhok na sobrang nakakapagtaka ang buong klaseng ito. Habang ang mga lalaki naman ay enjoy lang sa eksena. Lumangoy si Ila Kurosaki papunta sa ilalim ng pool, at pagdating doon, umikot siya ng napakagilas. Kinuha niya ang kutsilyo at mabilis na hiniwa ang lahat ng lubid. Nagulat ang mga lalaki na pagtantong napakagaling niya. Habang pinagmamasdan nila ang tinatawag nilang makalangit na tanawin, pinanood nila siyang lumangoy pabalik sa ibabaw. Umahon sila mula sa pool, malakas na naghihiyawan. Tinanong niya kung may natutunan ba sila, at ipinaalala na siya mismo ang nagpakita ng pamamaraan.
Napansin ng mga lalaki na puro bakas ng lubid ang kanyang katawan, kaya sinimulan siyang purihin, sinasabing napakagaling niya. Samantala, mukhang hindi man lang bumilib ang mga babae. Sa kabilang banda, nakatayo sa labas ng Ellen ang mga investigador, pinapanood ang lahat ng nangyayari. Kinuwestiyon pa ng isa sa kanila kung anong ginagawa ng babaeng iyon sa eskwelahan, nagpapanggap bilang guro. Ang babaeng iyon ay si Ila Kurosaki, at siya ay 23 anyos. Sinabi rin ng investigador na napakagaling magsinungaling ni Minato. Kinalaunan, umakyat si Minato sa rooftop ng eskwelahan, humihingi ng mga sagot kay Ila Kurosaki. Gusto niyang maintindihan kung paano siya nakakuha ng trabaho roon bilang guro, at kaswal lang itong sumagot na marami siyang koneksyon. CJ, naipaliwanag mo na kung paano mo nagawa yon. Ngayon gusto kong malaman kung bakit. Bakit mo naisipang pumasok ng palihim sa eskwelahan bilang guro ko? Inamin pa niya na malalim na ang problema niya dahil binabantayan siya ng mga pulis, at lalo lang lalala ang sitwasyon kung malaman nilang nagtatrabaho rin siya roon. Gayunpaman, bigla siyang hinampas nito at ibinagsak ang lalaki ng malakas sa lapag. Hindi biro ang pagbagsak niya. Sinabihan niya ito na ang pag-asikaso sa mga ganyang problema ay responsibilidad niya dahil siya ang utak ng kanilang samahan. Siya naman ay nakafocus sa aksyon, kaya hindi na niya kailangang mag-alala sa mga bagay na yon. Pero nakipagtalo siya na kung patuloy itong kikilos ng padalos-dalos, wala siyang magagawa para tulungan sila. Patuloy itong nakatitig ng matalim sa kanya, at nang sandaling iyon, napansin niya ang isang tao sa likuran nila. Ito ay ang babaeng may pulang buhok. Kailangang gumawa ng paraan ni Ila Kurosaki dahil imposibleng maipaliwanag ng maayos ang sitwasyon, kaya bigla siyang nagsabing sinusundan siya ng lalaki. Kinuwestiyon ng redhead kung bakit nasa ibabaw ng estudyante ang guro. Sinabi pa niyang nakakapagtaka na bukas ang pinto, kaya siya pumasok. Nakalimutan itong ilok ni Minato, at doon sila nahuli sa ganitong sitwasyon. Pagkatapos ay sinimulang sabihin ni Ila na kanina pa siya tinititigan ng estudyante noong swimming class, at nagmakaawa pa na bilhin ang bikini niya sa halagang 100,000 yen. Ang bida natin ay magrereklamo sana, ngunit lumapit ito at bumulong na sakyan na lang niya. Patuloy na nakatitig ang babaeng redhead, at alam niyang kailangan niya itong sakyan o baka magpakalat ito ng chismis. Kaya inamin niyang, nag-alok nga siya ng 100,000 yen dahil napakaganda ng bikini na yon. Tiningnan siya ng babae nang may labis na pandidiri at tinawag siyang basura. Sa huli, umalis na lang ito. Halatang naiinis, nagtanong si Minato kung bakit kailangan pang magbigay ng ganoong kalaking presyo para sa bikini. Sinabi pa niya sa partner niya na ang babaeng may pulang buhok ay may lihim na relasyon sa isa sa mga guro. Natagpuan ni Ila Kurosaki na lubhang kawili-wili ang mga estudyante sa eskwelahang iyon, lalo na dahil marami sa kanila ang may maiitim na sikreto. Pagkatapos ay ibinunyag niya na pinasok niya ang eskwelahan dahil isa sa mga manonood mula sa nakaraang insidente ay kabilang sa mga guro. Ang isa sa mga taong nagpapadala ng mensahe sa kriminal na iyon ay konektado sa eskwelahang ito. Kaya ang isang paraan para makalapit kay Perfect Number ay ang tukuyin kung sino ang naimbitahan sa broadcast na iyon. Naalala ng bida ang nabanggit ng investigador na ang mga broadcast na iyon ay in-stream at in-store sa dark web. Naniwala si Ila Kurosaki na ang taong sangkot sa broadcast ay hindi lang isang ordinaryong panauhin, kundi malamang ay isa sa mga nakakataas, at maaaring ang taong iyon pa ang pumipili sa mga babaeng dumadaan sa ganoong proseso. Nagkomento pa siya na sobrang nakakabahala ang eskwelahan, at nang mag-alangan ito, galit siyang nagtanong kung sino iyon, sinasabing gusto niyang habulin ang taong iyon. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Ila na wala pa rin silang solidong impormasyon para matunton sila. Sinabi niya na malamang ay isa ito sa mga guro, ang taong responsable sa paggawa sa mga babae bilang pagkain para sa broadcast. Sobrang lala na talaga niyan. Sinabi rin niya na nakilala niya si Minami. Nagbabrowse siya sa mga iligal na komunidad na iyon para makapasok sa grupo. At doon niya nakita ang isa sa mga litrato ni Minami. Sa pagkakataong iyon, ipinakita niya ito sa bida. Tiningnan niya ang litrato. Ito mismo ang litratong nakuha gamit ang virus sa telepono. Tinanong niya kung sino ang nagpadala ng virus na iyon sa babae, at sinabihan siya nitong huwag sumigaw dahil wala pa silang siguradong alam. Tapos ay tinanong niya kung may napansin itong kakaiba sa litrato. Nang sandaling iyon, mas maigi niya itong sinuri. Napagtanto niya na iyon pala ang locker room ng eskwelahan. Ibig sabihin, ang taong nagpadala ng virus ay malamang isang taong malapit sa babae. Habang nasa eskwelahan, nag-init siya sa galit nang maisip na si Minami ay ginawang pagkain o kaya ay content para sa live broadcast na iyon. Kaya ang kailangan nilang gawin ngayon ay alamin kung saan nanggaling ang litratong iyon. Ipinaliwanag ni Ila Kurosaki na may isang komunidad na tinatawag na Sleeping Forest. Isa itong grupo na ginagamit para magbahagi ng mga relihiyosong material, at pinamamahalaan ito ng isa sa mga guro. Tinanong niya kung ibig sabihin ba nito ay bahagi iyon ng isang baliw na kulto. Samantala, lumipat ang eksena sa isa sa mga silid ng guro. Nakahiga siya sa hita ng babaeng may pulang buhok. Kahalhinala na talaga ang lalaking ito.
Tinanong ng babae kung kinukuhanan siya nito ng litrato, dahil hindi niya iyon pinapayagan, pero sinabihan siya nitong kumalma dahil hindi naman siya kita sa litrato. Makikita natin pagkatapos na nagpapadala siya ng litrato sa isang tao, at nagtanong ang taong iyon tungkol sa edad ng babae.